So napansin ko wala pa rin isang local content creator na pinag-uusapan tong one of the biggest enemies natin pag magsuswap tayo ng mga tokens sa labas ng mga centralized exchanges. So ako na magsisimula, lalo na napaka-importante ito, kailangan natin malaman paano natin maiiwasan tong mga kalaban natin. So ano ba tong tinutukoy kong kalaban natin? So ang tawag dito is MEV bot or tinatawag na maximal extractable value. The first thing that comes to your mind is trading bot ba to? Kasi lagi natin narinig ang bot sa crypto is trading bot. Hindi po, no? Isa po itong arbitrage trading bot. Hindi po siya katulad ng trading bot na nakikita natin sa mga centralized exchanges kung saan makakatulong sa atin kung magiging kumbaga magiging automated yung mga trades natin. Hindi po gano'n, no? Isa po itong arbitrage trading bot at hindi to basta-basta magagamit natin. Itong kalaban natin, ito yung pinaka nakakainis pag naging isa kang biktima dito. E-explain ko sa inyo kung paano nag-work tong arbitrage trading bot. But first things first, again, technically pwede siyang gamitin if marunong tayong mag-code or siguro may mabibilihan tayong MEV bot. But in reality, malabo, no? Most of the time, ito yung ma-encounter natin at ito yung magiging kalaban natin, no? Instead of magiging kakampi natin. Nandito tayo ngayon sa TG group ko kasi na-introduce ko na kasi itong MEV bot na to sa community ko. If hindi ka pa kasali, libre lang naman to, walang bayad. Link ay nasa description. So papakita ko sa inyo yung first image. Mapapansin mo dito, ito yung transaction history ng isang token sa on-chain. And ifo-focus lang natin tong tatlo na to. Mapapansin mo, may buy and sell. Meron tayong 76.67k na sell. And then meron tayong 1,035 na sell at meron tayong 76.38,000 na buy. So itong malalaking halaga, itong 76,000, ito yung MEV bot. Alright? So itong mga MEV bot, malalaki ang mga pera niya, malalaki ang mga funds niyan. Etong nasa gitna, etong nagbenta ng 1,035, ito yung nabiktima niya. So kung maaari, sana hindi tayo to, no? Although ako naging nabiktima na rin ako ng mga ganito at na sobrang nakakainis. Papakita ko sa inyo kung bakit siya nakakainis, no? So ang token price talaga originally is nasa around 0.021. Ito yung mga previous buy and sell, 0.021. Now, what happened here is may gustong magbenta. And apparently, itong nagbenta ng 1,035, malaki yung slippage niya, malaki yung slippage rate niya. Ayan, importante sa inyo yung slippage rate. And malaki yung wala siyang MEV bot protection. So, anong nangyari dito is, itong MEV bot, inunahan niya sa transaction. Alright? So, mas naging priority yung trade or yung transaction or yung benta ni MEV bot against doon sa 1,035. Okay, kumbaga, si 1,035, ayan, tignan nyo tong camera ko. Si 1,035, nagbayad siya ng 500 pesos para sa transaction. Okay? So, syempre hindi maagad-agad yan. Anong ginawa ng MEV bot? So, si MEV bot, nagbayad pa siya ng mas malaki para ma-prioritize siya. So, nagbayad siya ng maybe 2,000 pesos para maunahan ka lang niya. So, ito yung nangyari, no? So, inunahan ni MEV bot yung biktima, kaya nauna siya nagbenta. So, as you can see, syempre nagbenta siya, ang laki ng binagsak ng value, naging 0.060 na lang. Ano nangyari doon sa 1,035? Nabenta niya yung token ng mas sobrang balaking ang binagsak, 0.0112. So luging-lugi ka. So originally 0.021 talaga yung value ng token, since na MEV bot ka, nabenta mo siya ng 0.0112. Ang laking difference nun, like 50% loss kagad yun. Masakit, sobrang sakit, no? So ang nangyari ulit is bumili ulit si arbitrage bot, yung si MEV bot, no? Mapapansin yung buy. So nabalik niya ulit yung price to the original price na 0.021. So, ganun nag-work ang MEV bot. Inuunahan kanya pagdating sa transaction. That's why, there are times or meron sa settings natin pa magbibili tayo or mabenta tayo is ano yung priority natin. Kaya ba natin magbayad na mas mahal para mas prioritize tayo? Nasa sa inyo yun. So, ito yung disadvantage pag nauunahan ka and mataas yung slippage rate mo. Now, sa sell lang ba ito nangyayari? Hindi po. Alright? Nangyayari din to sa buying side. So, dalawa, no? Pwede ka ma-double whammy pag di maayos yung settings mo. So, isa sa mga settings na dapat mong gawin is, syempre, kailangan mataas ang priority mo and mababa yung slippage rate mo para maiwasan mo yan. Now, ito naman sa buy side. Mapapansin mo dito, ito i-focus natin, itong 134,000 and itong 3,000 na bumili.
So, ang original price na itong token na ito is around 0.092 lang. As you can see. And then, again, yung bumili, mataas slippage rate niya, mababa yung priorities, transaction niya, naunahan na naman siya ng trading bot, itong 134,000. So what happened here, bago pa ma-push through yung billing nung 3,000, naunahan yung MEV bot at nabili niya around 0.104, right? 0.104. And then, what happened here, si 3,000, nabili niya yung token ng 0.118. Instead of 0.092 lang, nabili niya ng 0.118. So, pagkabili pa lang niya, lugi kagad siya. 'Di ba? Kasi, bakit siya nalugi? So, anong nangyari ng trading bot? Siyempre, binenta ulit niya. Kumita siya, no? Mapapansin mo, kumikita dyan, kaya siya tinawag ng arbitrage bot eh. So, napabalik niya ulit sa original price. So, isipin mo, yung 3,000 na bumili, nabili niya 0.118, pero ang totoong price talaga is 0.092. So, nalugi na kagad siya ng around 20%. 'Di ba? Ganon ka nakakasira ng ulo ng mga MEV bot, no? And mabilis mo lang naman siya maiwasan is through high transaction priority and low slippage rate. Huwag mong gagawing auto yung slippage rate mo kasi possible mabiktima ka ng MEV bot. Napaka-importante ito kasi ito matagal ng kalaban natin to, no? Hindi lang siguro wala masyado nag-explain dito sa YouTube. But napaka-importante itong malaman mo kung ayaw mong malugi agad sa binibili mong token. So, I hope nakatulong to. Again, meron pa akong mga airdrops, alpha news, no? Nagbibigay ako sa TG group ko and it's free, no? Wala kang kailangang bayaran. So, link ay nasa description, and if nakatulong tong video, subscribe, please like and share this video para makatulong to sa mga iba mong kapwa trader. Alright, thank you. Bye-bye.